Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong buong pagkatao? Isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatamis na pangarap ay maaaring maging isang napakasamang bangungot sa isang iglap lang. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay isang sugal. Itataya mo ang lahat, ang iyong puso, ang iyong tiwala, ang iyong kinabukasan, sa pag-asang ang taong pinili mo ay karapat-dapat. Pero paano kung sa huli, matuklasan mong ang pag-ibig na inakala mong kaligtasan ay isa palang nakamamatay na bitag? Nakatayo si Luning namang Ning Alcaraz sa harap ng isang dambuhalang salamin. Suot ang kanyang pangarap na trahe de boda, gawa sa pinakamamahaling tela at pinalamutian ng libu-libong maliliit na perlas. Ang damit ay tila isang ulap na yumayakap sa kanyang katawan. Sa bawat paghinga niya, kumikinang ito sa ilalim ng mga eleganteng ilaw ng Hacienda del Silencio. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Isang masayang ritmo ng pag-ibig at pananabik. Mula sa salamin, natanaw niya ang refleksyon ni Draven Montenegro na papalapit sa kanya. Ang kanyang mapapangasawa. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap pagkatapos mawala ang kanyang mga magulang. Napakakisig ni Draven sa kanyang puting tuxedo. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng mga pangakong panghabang buhay. Mahal ko, bulong ni Draven. Ang kanyang mga kamay ay marahang humawak sa bewang ni Ning. You are the most beautiful sight I have ever seen. Ngumiti si Ning, isang ngiting mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang taon na ang nakalipas mula nang lumuhod si Draven sa harap niya sa isang hardin na puno ng mga puting rosas sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Naalala pa niya ang bawat salitang binitawan nito. Luning Ning, hayaan mong ako ang maging ilaw sa iyong madilim na mundo. Hayaan mong ako ang bumuo sa iyo. At sa mga salitang yon, ibinigay niya ang kanyang buong tiwala, ang kanyang buong puso. Ngayon, sa araw ng kanilang kasal, narito na sila. Ang simula ng kanilang walang hanggan. Oras na, sabi ng wedding coordinator na may ngiti sa labi. Inilahad ni Draven ang kanyang braso. Handa ka na bang maging Mrs. Montenegro, mahal ko? Higit pa sa handa, sagot ni Ning. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Nagsimulang tumugtog ang musika. Ang malalaking pinto ng Grand Ballroom ay bumukas at sinalubong sila ng daan-daang bisita, ang mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang pamilya sa lungsod ng Pag-asa. Ngunit ang mga mata ni Ning ay nakatuon lamang kay Draven. Habang naglalakad sila patungo sa altar, pakiramdam niya ay lumulutang siya. Ito na yon, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga panalangin. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng masigabong palakpakan, nagsimula na ang reception. Ang lahat ay parang isang eksena mula sa fairy tale. Ngunit habang papalapit ang oras para sa traditional na wedding toast, isang pamilyar na anino ang lumapit sa kanya. Anak, sabi ni Yaya Aruga, ang matandang babae na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Siya ang nagsilbing ina at ama ni Ning mula nang maulila siya. Yaya, halika po. Magpapakuha tayo ng litrato. Masayang sabi ni Ning, ngunit hindi ngumiti si Yaya Aruga. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng init at pagmamahal, ay ngayon ay nababalot ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Ning. Takot. Ang mga kamay nito, na humawak sa braso niya, ay nanginginig. Anak, ayusin ko lang saglit ang iyong belo, sabi ni Yaya Aruga, ang boses ay halos pabulong. Dinala siya nito sa isang medyo pribadong sulok ng bulwagan. Habang nagkukunwaring inaayos ang kanyang damit, idinikit ni Yaya Aruga ang kanyang mga labi sa tainga ni Ning. Ang mga sumunod na salita ay tila mga piraso ng yelo na tumusok sa puso ni Ning. Huwag mong iinumin ng alak, bulong ng matanda. Ang bawat salita ay puno ng pagmamadali at takot. Lason yan.
Magtiwala ka sa akin anak, huwag kang magpapahalata. Nanlamig ang buong katawan ni Ning. Ang masayang tugtugin ay tila humina. Ang mga ngiti ng mga bisita ay tila naglaho. Lason? Paano? Bakit? Tumingin siya kay Yaya Aruga, naghahanap ng paliwanag, ngunit isang bahagyang pagtango lang ang isinukli nito bago ito mabilis na lumayo. And now, for the wedding toast! Anunsyo ng MC. Isang waiter ang lumapit at nag-abot sa kanila ni Draven ng 2 kopita ng champagne. Ang mga bula nito ay tila sumasayaw, parang nanunuya. Tumingin si Ning kay Draven. Ang ngiti nito ay kasing perpekto pa rin, ngunit ngayon, may nakikita na siyang kakaiba sa likod nito. Isang kislap ng pananabik, isang bagay na madilim at malamig. Para sa ating bagong buhay, sabi ni Draven, itinaas ang kanyang kopita. Itinaas din ni Manisa Ning ang sa kanya. Ang kamay niya ay nanginginig ng bahagya. Ang mga salita ni Yaya Aruga ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Lason yan, magtiwala ka sa akin. Sa buong buhay niya, si Yaya Aruga ay hindi kailanman nagsinungaling sa kanya. Habang inilalapit ni Ning ang kopita sa kanyang mga labi, ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Nakita niya ang pagngiti ni Draven, isang nangiting naghihintay. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Sa isang kilos na puno ng drama, bigla siyang nanghina. Ang kanyang mga mata ay pumikit, at ang kopita ng champagne ay bumagsak mula sa kanyang kamay, nabasag sa sahig kasama ng mamahaling alak. Kasunod nito, ang kanyang katawan ay bumagsak. Narinig niya ang sigawan ng mga tao. Ang gulat, ang pagkasindak. Luningning! Anong nangyari sa'yo? Sigaw ni Draven, puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Naramdaman ni Ning ang paglapit ng mga tao, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig niya ang boses ni Yaya Aruga. Tumawag kayo ng ambulansya. Bigyan niyo siya ng espasyo. Ngunit habang sinasabi yon ng matanda, naramdaman ni Ning ang mahigpit na paghawak nito sa kanyang braso. Isang pamilyar na senyas, isang pahiwatig na dapat siyang sumunod. Ginamit ni Yaya Aruga ang kaguluhan para itago sila sa paningin ng karamihan. Dinala siya palayo sa altar, palayo kay Draven patungo sa isang pinto sa gilid na hindi niya napansin kanina. Ang daanan ng mga katulong. Nang makalayo sila sa paningin ng lahat, hinila siya ni Yaya Aruga patayo. Tumakbo ka anak, tumakbo ka na, at huwag kang lilingon. Bago pa man makasagot si Ning, itinulak na siya ng matanda palabas sa madilim na pasilyo. Ang fairy tale ay naging isang bangungot. Nagsimula siyang tumakbo. Ang kanyang magarbong damit ay sumasabit sa lahat ng madaanan. Ang puso niya ay hindi na tumitibok sa tuwa, kundi sa purong takot. Habang tinatahak niya ang madilim na likuran ng hasyenda, dinig na dinig niya ang mga sigaw mula sa malayo na tumatawag sa kanyang pangalan. Kasunod ang malalakas na kahol ng mga aso. Ang kanyang kasal ay naging isang panghuhuli. At siya, ang nobya, ang siyang tinutugis. Ang tanging liwanag sa loob ng apartment ni Bantugan Tugan Soliman ay nagmumula sa 3 monitor na sabay-sabay na nagpapakita ng libu-libong linya ng code. Sa kanyang mundo, ang mga numerong ito, ang mga command na ito, ay mas makabuluhan kaysa sa anumang ingay mula sa labas. Dito, siya ang may kontrol. Dito, ligtas siya. Ang kanyang apartment, na nagsisilbi ring kanyang kanlungan tech hub, ay isang magulo, ngunit organisadong pugad ng isang henyo, mga nagkalat na tasa ng kape, mga lumang computer parts, at mga whiteboard na puno ng komplikadong mga algorithm. Isang matinis na tunog mula sa kanyang program ang bumasag sa kanyang konsentrasyon. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Gotcha! Bulong niya sa sarili. Matapos ang 3 araw na walang tulog, sa wakas ay natagpuan na niya ang butas sa security system ng isang malaking korporasyon
na nag-hire sa kanya para subukan ito. Ito ang kanyang buhay, paghahanap ng mga kahinaan, paglutas ng mga problema sa likod ng screen, malayo sa gulo ng totoong mundo. Nang akmang magtitipa siyang muli, isang malakas at desperadong katok sa kanyang pinto, ang halos magpatalon sa kanya sa kinauupuan. Kumunot ang noo niya. Sino ang maglalakas loob na gambalain siya sa ganitong oras ng gabi? Hindi siya nag-e-expect ng bisita. Sa katunayan, halos wala siyang bisita. Hindi niya pinansin ang unang mga katok, umaasang titigil din ito. Ngunit lalo lang itong lumakas, tila may halong pagmamadali at takot. Napabuntong hininga si Tugan sa inis. Tumayo siya mula sa kanyang ergonomic chair at naglakad patungo sa pinto. Sinilip niya muna ang digital peephole. Ang imahe sa screen ay malabo at gumagalaw, ngunit sapat na para makita niya ang isang babaeng nakasuot ng traje de boda. Ang puting damit ay marumi at may punit sa ilang bahagi. Ang buhok nito ay magulo at ang kanyang muka ay puno ng mga tuyong luha at takot. Pero ang mukhang iyon, pamilyar. May pag-aalinlangang binuksan niya ng bahagya ang pinto. Sapat lang para makita siya. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang pasensya. Ang babae ay nag-angat ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa isang iglap, bumalik si Tugan sa nakaraan. Sa high school, sa isang sulok ng library kung saan palihim niyang pinagmamasdan ang pinakamaliwanag na babae sa kanilang batch. Si Luningning Alcaraz, ang babaeng tila abot kamay ng lahat, maliban sa kanya. Bantugan? Halos paos na tanong ni Luningning. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tulungan mo ako. Napakurap si Tugan, bumalik sa kasalukuyan. Ang inis na naramdaman niya kanina ay napalitan ng matinding pagkalito. Luningning Alcaraz, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Kailangan ko ng tulong mo. Ulit niya, ang boses ay nanginginig. Sinusubukan nila akong patayin. Napataas ang kilay ni Tugan. Ang mga salitang yon ay tila hindi angkop sa babaeng nasa harap niya, na para bang kinuha mula sa isang eksena ng pelikula. Anong pinagsasabi mo? Sinong sila? Tanong niya. Ang kanyang tono ay puno ng pagdududa. Galing ka ba sa isang party? Lasing ka ba? Umiling si Luningning at isang butil ng luha ang muling pumatak mula sa kanyang mata. Hindi. Ang kasal ko. Dapat kasal ko ngayon. Si Draven, ang pamilya niya. Nilagyan nila ng laso ng alak. Kung hindi dahil kay Yaya Aruga, patay na ako ngayon. Ang kwento ay masyadong hindi kapani-paniwala. Isang high-profile na pamilya na sinusubukang lasunin ang nobya sa sarili nitong kasal. Parang isang plot ng murang nobela. Si Tugan ay isang taong nabubuhay sa lohika at datos. Ang emotion at drama ay mga bagay na iniiwasan niya. Look, Miss Alcaraz, sabi niya, bumalik sa pagiging formal. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, pero wala akong panahon para dito. Siguro mas mabuting tumawag ka na lang ng pulis. Akmang isasara na niya ang pinto nang biglang iniharang ito ni Luningning gamit ang kanyang buong katawan. Ang desperasyon sa mukha nito ay hindi maikakaila. Pulis? Sila ang unang-unang hindi maniniwala sa akin. Sasabihin nilang nababaliw ako. Bantugan? Nakikiusap ako sa'yo. Ikaw lang ang naisip ko. Ikaw ang pinakamatalino sa ting lahat. Alam kong kaya mong malaman ang katotohanan. Natigilan si Tugan. Paano siya nito naaalala? At bakit siya ang hihinga nito ng tulong? Habang sila'y nagtatalo sa may pintuan, isang notifikasyon ang lumabas sa isa sa kanyang mga monitor. Isang news alert. Hindi niya ito pinansin sa una, ngunit ang headline ay tila tumalon mula sa screen. Breaking! Ang tagapagmanang si Luningning Alcaraz, misteryosong naglaho mula sa sariling kasal. Kasama ng headline ay isang larawan ni Luningning, nakangiti at masaya.
Katabi ang kanyang mapapangasawang si Draven Montenegro. Ang larawan ay kinuha. Marahil ilang oras lang ang nakalipas. Nanlamig ang dugo ni Tugan. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin mula sa monitor, pabalik sa babaeng basang-basa, sa pawis at luha sa kanyang harapan. Ang marungis nitong trahe de boda. Ang takot sa kanyang mga mata. Ang kwentong tila imposible. Biglang nag-ugnay ang lahat. Hindi na siya nagsalita pa. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang braso ni Luningning at marahas siyang hinila papasok sa kanyang apartment. Isinara niya ang pinto ng malakas at sunod-sunod na inilak ang 3 trangka. Ang mga tunog ng pag-click ng mga lock ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang hatol na nagsasabing wala nang atrasan. Napasandal si Luningning sa pader, humihingal, habang si Tugan naman ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang isipan ay tumatakbo ng 1,000 milya kada minuto. Ang kanyang tahimik at kontroladong mundo ay bigla na lang pinasok ng pinakamalaking gulo na maaari niyang isipin. Nang sa wakas ay medyo kumalma ang sitwasyon, isang mahinang buzz ang narinig mula sa bulsa ni Tugan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang laman ng mensahe, ngunit sapat na yon para manindig ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Alam naming kasama mo siya. Ibigay mo siya sa amin kung ayaw mong madamay. Ang mensahe sa telepono ni Bantugan ay tila isang malamig na kamay na humigpit sa kanyang leeg. Ipinakita niya ang screen kay Luningning nang mabasa nito ang mga salita. Ang kaunting kulay na natitira sa kanyang muka ay tuluyang naglaho. Paano nila nalaman? Nanginginig na tanong ni Ning. Kakarating ko lang dito. Paano? Hindi sila basta-basta. Sagot ni Tugan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa kanyang paligid. Tila hinahanap ang mga nakatagong kamera o mikropono. Ang mga Montenegro ay makapangyarihan. Meron silang pera, koneksyon, at malamang meron silang sariling tech team. Marahil ay natrack nila ang telepono mo. Agad na dinukot ni Ning ang kanyang cellphone mula sa isang maliit na sikretong bulsa ng kanyang damit pangkasal. Mabilis itong kinuha ni Tugan, inalis ang baterya at SIM card, at ibinalot sa aluminum foil bago itinapon sa isang metal na basurahan. Hindi na yan sapat, sabi ni Tugan. Kailangan nating umalis dito, hindi na ligtas. Pero habang sinasabi niya iyon, alam niyang hindi sila maaaring basta-basta lumabas. Ang mga taong nagpadala ng mensaheng iyon ay malamang na nagmamasid na sa labas. Sila ay na-corner. Umupo si Ning sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang adrenaline na nagpatakbo sa kanya kanina ay unti-unting nawawala at napapalitan ito ng isang nakapanghihinang pagod at kawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin? Tinitigan siya ni Tugan. Ang babaeng dati tinitingala niya mula sa malayo, ang babaeng simbolo ng perpektong buhay, ay ngayon ay nasa sahig ng kanyang magulong apartment, durog at takot. Isang bahagi niya ang gustong itaboy ito at bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Ngunit isang mas malakas na bahagi, isang bahaging hindi niya alam na mayroon pala siya, ang nagsasabing kailangan niyang tumulong. Una, kailangan mong kumalma, sabi niya sa mas mahinahong boses. At kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, bawat detalye, bawat pagdududa na binaliwala mo, lahat. Tumango si Ning. Sa loob ng sumunod na oras, sa gitna ng mga monitor na kumikislap, ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang mabilis na pag-iibigan ni Draven, ang tila perpektong pagtanggap sa kanya ng pamilya Montenegro, lalo na ng ina nitong si Amaris. Ikinuwento niya kung paano, sa mga huling linggo bago ang kasal, naging mapilit si Draven tungkol sa pagpirma niya ng mga dokumento, mga prenuptial agreements daw para protektahan ang kanilang mga ari-arian. Naalala niya ang mga kakaibang titig ni Amaris, ang mga pabulong na usapan
na tumitigil kapag siya'y dumarating. Ang mga bagay na inakala niyang dala lang ng kanyang pre-wedding jitters. Habang nagsasalita si Ning, si Tugan naman ay abala sa kanyang computer. Ang bawat detalyeng binabanggit niya ay nagiging isang search query sa kanyang mga daliri. Draven Montenegro Previous Relationships, Amaris Montenegro Business Dealings, Hacienda del Silencio Blueprints. Mayroon pa ba tayong ibang pwedeng pagkatiwalaan? Tanong ni Tugan, hindi inaalis ang tingin sa screen. Isang taong hindi konektado sa pamilya mo o sa kanila. Isang taong hindi matatakot. Nag-isip si Ning. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay siya palang gustong pumatay sa kanya. Ngunit isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isang mukhang palaging nakangiti at puno ng determinasyon. Mayroon, sagot niya. Si Liab de Castro. Naging kaklase natin siya. Isa na siyang investigative journalist ngayon. Matapang siya, Tugan. At higit sa lahat, mahal niya ang katotohanan. Naalala ni Tugan si Liab, ang maingay at walang takot na editor ng kanilang school paper. Isang perpektong pagpipilian. Mabilis niyang hinanap ang contact details nito gamit ang isang secure na network. Nag-aalangan man, nag-set sila ng isang lihim na pagkikita sa isang luma at halos walang taong karinderya sa kabilang dako ng lungsod, isang lugar na malabong isipin ng mga Montenegro. Gamit ang mga lumang damit ni Tugan at isang sombrero para itago ang kanyang mukha, nagmukhang ibang tao si Ning. Nagawa nilang makalusot sa gusali gamit ang isang service exit na tanging si Tugan lang ang nakakaalam. Pagdating nila sa karinderya, naroon na si Liab, nagkukunwaring nagbabasa ng menu. Nang makita niya si Ning, ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat, ngunit agad niyang nabawi ang kanyang professional na composure. Ning, anong nangyari sa'yo? Ang buong syudad ay hinahanap ka. Pabulong na sabi ni Liab. Liab, kailangan namin ng tulong mo, sabi ni Ning. Sa isang maliit na mesa sa pinakasulok ng kainan, habang kumakain ng mainit na mami, ikinuwento nilang dalawa ang buong pangyayari. Si Liab ay nakikinig ng mabuti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bawat bagong revelasyon. Ang kanyang journalistic instinct ay sumisigaw. Ito na ang kwentong matagal na niyang hinihintay. Isang kwentong magpapabagsak sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Naniniwala ako sa iyo, Ning, sabi ni Liab matapos marinig ang lahat. Pero kailangan natin ng matibay na ebidensya, mga testimonya, dokumento, kahit ano. Kung wala iyon, tayo ang babalikan nila. Doon ako papasok, sabi ni Tugan. Kailangan kong makapasok sa sistema nila. Mga bank records, emails, security footage, ngunit kailangan ko ng access. Isang paraan para makapasok sa network ng Hacienda. Si Yaya Aruga, biglang sabi ni Ning. Naiwan siya doon. Baka siya ang makatulong sa atin. Bumalik silang tatlo sa apartment ni Tugan na ngayon ay nagsisilbi ng kanilang war room. Ang dating alyansang nabuo sa takot ay ngayon ay naging isang alyansa ng determinasyon. Isang hacker, isang journalist, at isang biktima na naging mandirigma. Tatlong sulok ng katotohanan. Habang naglalatag sila ng mga paunang plano, si Tugan ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Sa wakas, gamit ang isang exploit na siya mismo ang gumawa, nagawa niyang i-bypass ang unang layer ng firewall ng security system ng Hacienda del Silencio. Isang maliit na bintana ang bumukas sa kanyang monitor. Ipinapakita ang live feed mula sa isa sa mga CCTV camera sa loob ng mansyon. Nagsiksikan silang tatlo sa harap ng screen. Ang camera ay nakatutok sa isang marangyang opisina. Nakatalikod si Draven, kausap ang kanyang inang si Amaris. Hindi nila marinig ang pinag-uusapan, ngunit ang kilos ng mga ito ay sapat na. Biglang humarap si Amaris sa direksyon ng kamera. Walang emosyon ang kanyang mukha,
Tumingin ito ng diretsyo na para bang alam niyang may nanonood. At sa malamig at malinaw na paraan, bumuka ang kanyang bibig at bumigkas ng mga salitang nagpatindig sa kanilang mga balahibo kahit hindi nila ito naririnig. Hanapin niyo siya at siguraduhin niyong hindi na siya muling makakapagsalita. Ang apartment ni Bantugan ay hindi na isang tahimik na kanlungan. Sa loob ng 24 na oras, ito ay naging sentro ng isang desperadong operasyon. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng matapang na kape at tensyon. Si Luningning at Liab ay halos hindi natutulog, nagsasalitan sa pagbabantay habang si Tugan ay tila naging parte na ng kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga kumikinang na screen. Ang malamig na utos ni Amaris Montenegro na napanood nila ay isang mitsang nagpaalab sa kanilang determinasyon. Hindi na ito simpleng pagtakas, ito ay naging isang laban para sa katotohanan. Hindi ako makakapasok sa kanilang mga bank accounts ng direkta. Masyadong matibay ang security. Sabi ni Tugan, ang kanyang boses ay pagod ngunit matalas. Pero may ibang paraan. Ang mga multo ng nakaraan. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan para maghukay sa digital na libingan ng internet. Hinanap niya ang mga anino, ang mga bakas, na pilit na binura ng mga Montenegro. Ang una niyang natagpuan ay si Eloisa Suarez, ang unang asawa ni Draven, isang maganda at mayamang tagapagmana ng isang linya ng mga hotel. Ang opisyal na ulat, namatay 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidenteng pagkahulog mula sa yate ng mga Montenegro. Isang aksidente, sarkastikong sabi ni Liab na nakatingin sa monitor mula sa likod ni Tugan. Napakaginhawa naman. Sunod na hinanap ni Tugan ang pangalawang asawa, si Cassandra Ramos, isang art collector na may malawak na koleksyon ng mga mamahaling obra. Namatay 2 taon na ang nakalipas. Ang sanhi ng kamatayan, pagpapakamatay dahil sa matinding depresyon. Ang pangatlo ay si Bianca Velasco, isang tech heiress. Ang kanyang pagkamatay, 1 taon lang ang nakalipas, ay dahil sa food poisoning habang nasa isang pribadong bakasyon kasama si Draven. 3 babae, 3 mayayamang pamilya, 3 magkakaibang trahedya. Ngunit si Tugan ay hindi naniniwala sa mga pagkakataon. May pattern dito. Bulong ni Tugan. Kailangan ko lang itong patunayan. Ang kanyang mga daliri ay lumikha ng isang sayaw sa ibabaw ng keyboard. Pinasok niya ang mga public records, mga business registries, at mga archives ng balita. At doon, sa gitna ng libu-libong datos, natagpuan niya ang kanyang eureka moment. Gumawa siya ng isang timeline sa kanyang pangunahing monitor. Sa kaliwa, inilagay niya ang mga larawan ng 3 babae kasama ang petsa ng kanilang pagkamatay. Sa kanan, inilagay niya ang mga financial records na nakuha niya mula sa mga publicly available corporate filings. 1 linggo bago maaksidente si Eloisa, isang malaking porsyento ng kanyang mga ari-arian ay inilipat sa isang holding company na pag-aari ng mga Montenegro. 2 linggo bago magpakamatay si Cassandra, ang kanyang art foundation ay biglang nagkaroon ng bagong miyembro ng board, si Amaris Montenegro. At 1 buwan bago malason si Bianca, ang kanyang tech startup ay na-acquire sa murang halaga ng isang subsidiary ng Montenegro Corp. Ang pattern ay malinaw. Ang pattern ay nakakakilabot. Ang kasal ay isang business transaction at ang kamatayan ay ang huling pirma sa kontrata. Mga demonyo sila, sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nakatingin siya sa mga larawan ng mga babaeng nauna sa kanya, mga ngiting nagyelo sa oras. Habang si Tugan ay abala sa digital na mundo, si Liab naman ay gumagalaw sa mundo ng mga anino sa labas. Gamit ang isang burner phone, tinawagan niya ang isang dati niyang source sa loob ng police department, isang matandang pulis na may utang na loob sa kanya. Nagkita sila sa isang madilim na eskinita
sa likod ng isang police station. "Delikado ito, Liab," sabi ng pulis, palingalinga sa paligid habang inaabot ang isang manipis na brown envelope. Ang mga kasong ito ay isinara ng napakabilis. May utos mula sa itaas. Kung malaman nilang kinausap kita, tapos tayong dalawa. "Hindi nila malalaman," tiniyak ni Liab. "Salamat, aalis na ako." Nang akmang tatalikod na si Liab, isang itim na kotse na walang plaka ang dumaan ng mabagal sa dulo ng eskinita. Ang mga bintana nito ay heavily tinted. Nagkatinginan sila ng pulis, parehong nanlamig. Mabilis na naglakad palayo si Liab sa kabilang direksyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa dibdib. Nakaligtas siya, pero alam niyang nasundan siya. Ang panganib ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Pagbalik ni Liab sa apartment, dala ang mga opisyal na ulat, lalong naging malinaw ang lahat. Ang mga dokumento ay naglalaman ng mga maikli at kulang-kulang na investigasyon. Walang autopsy report para kay Cassandra. Ang tanging testigo sa pagkahulog ni Eloisa ay si Draven mismo. Inilatag ni Liab ang mga kopya ng litrato ng mga biktima mula sa police files sa mesa. Tinitigan ito ni Ning. Hindi na niya sila nakikita bilang mga pangalan lang sa screen. Nakita niya ang kanilang mga mata, ang kanilang mga pangarap. Nakaramdam siya ng isang masakit na koneksyon sa kanila. Sila ay mga babaeng umibig, nagtiwala, at pinagtaksilan hanggang kamatayan. Marahang hinaplos ni Ning ang larawan ni Eloisa. "Hindi dapat ganito ang naging wakas ninyo." Bulong niya, isang luhang pumatak sa papel. "Hindi ko hahayaang makalimutan na lang kayo. Ipinapangako ko, bibigyan ko kayo ng hustisya." Sa sandaling iyon, ang takot sa puso ni Ning ay nag-umpisang magapoy at maging galit. Ang galit ay naging determinasyon. Hindi na siya ang biktimang tumatakbo. Isa na siyang tagapagmana ng laban ng mga babaeng pinatahimik. Habang nagaganap ang emosyonal na sandaling iyon, isang maliit na ping ang umalingaw-ngaw mula sa laptop ni Tugan. Isang bagong mensahe ang pumasok sa isang highly encrypted na channel na ginawa niya para sa posibleng komunikasyon sa sinumang alay. Galing ito sa isang hindi kilalang source na gumamit ng multiple proxy layers para itago ang lokasyon nito. "Ano yan?" tanong ni Liab. "Hindi ko alam," sagot ni Tugan habang mabilis na nagtatype para i-decrypt ang mensahe. Pero sino man ito, napakagaling niyang magtago. Matapos ang ilang segundo ng paghihintay, lumabas ang mensahe sa screen. Ito ay maikli, simple, ngunit naglalaman ng isang bigat na halos ikaguho ng kanilang mundo. 5 salita lang. "Ang kapatid ko, siya ang pangalawa." Ang 5 salitang lumitaw sa screen ni Tugan ay tila bombang sumabog sa gitna ng silid. Ang hangin ay napuno ng katahimikan, isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. "Ang kapatid ko, siya ang pangalawa." Pangalawa. Inulit ni Ning. Ang kanyang boses ay nanginginig habang ang kanyang mga mata ay napako sa larawan ni Cassandra Ramos, ang art collector, na sinabing nagpakamatay. Ang nagpadala ng mensahe, si Yaya Aruga. Ang bigat ng revelasyon ay dumagan sa kanilang lahat. Si Yaya Aruga, ang babaeng itinuring ni Ning na pangalawang ina, ay hindi ilang isang tapat na kasambahay na nagligtas sa kanya. Siya ay isang kapatid na naghahanap ng hustisya. Ang kanyang pananatili sa Hacienda del Silencio sa loob ng maraming taon ay hindi lang isang trabaho. Ito ay isang misyon. Isang misyon na nababalot ng panganib at bighati. Biglang bumalik sa alaala ni Ning ang mga sandaling nakikita niyang tahimik na umiiyak si Yaya Aruga habang nakatingin sa kawalan, o ang mga pagkakataong mahigpit itong yayakap sa kanya na tila ayaw siyang pakawalan. Ang lahat ng iyon na inakala niyang dalalang ng katandaan at pag-aalala ay mayroon palang mas malalim at mas masakit na dahilan. Ang pagkadiskubring ito ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa lalamunan ni Ning.
Isang halo ng kalungkutan para sa kanyang yaya at isang bagong sibol na pag-asa. Hindi sila nag-iisa sa laban na ito. Mayroon silang mata at tainga sa loob ng kuta ng kalaban. Dahil sa bagong impormasyon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Ning. Isang ideya na konektado sa kanyang sariling nakaraan. Ang mga gamit ko, sabi niya, biglang tumatayo. Nang umalis ako sa bahay namin bago ang kasal, may iilang personal na gamit akong dinala. Mga alaala mula kina mama at papa. At sa tingin mo, mayroon doong makakatulong sa atin? Tanong ni Liab. Hindi ko alam, sagot ni Ning. Pero si papa, palagi siyang maingat. Bago siya mamatay, madalas niyang sabihin sa akin na ang pinakamahalagang bagay ay madalas nakatago sa pinakasimpleng lugar. Sa tulong ni Tugan, maingat nilang inilabas ang maliit na baul na naglalaman ng mga huling alaala ni Ning sa kanyang mga magulang, mga lumang litrato, mga sulat, isang paboritong libro ng kanyang ina. Ngunit ang kumuha ng atensyon ni Ning ay ang paboritong libro ng kanyang ama, isang makapal na aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang binubuklat niya ang mga pahina nito, isang bagay ang nahulog, isang maliit at itim na USB flash drive. Simple lang ang itsura nito. Walang anumang marka, maliban sa isang maliit na simbolo na inukit sa gilid. Isang araw na may 8 sinag, ang simbolo na madalas iguhit ng kanyang ama. Ano yan? Tanong ni Tugan. Lumalapit para tingnan ito. Hindi ko alam. Ngayon ko lang ito nakita. Sagot ni Ning. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. May pag-iingat na isinaksak ni Tugan ang USB sa isang isolated na laptop. Tinitiyak na hindi ito makakaapekto sa kanyang pangunahing sistema kung sakaling may virus ito. Ngunit wala itong virus. Sa halip, ang drive ay protektado ng isang komplikadong encryption. Hindi ito ordinaryong password. Sabi ni Tugan, ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type ng mabilis. Ito ay gawa ng isang professional. Ang tatay mo, mukhang marami siyang itinatago. Para kay Ning, ang kanyang ama, si Rizal Alcaraz, ay isang simpleng negosyante lang, isang mabait at mapagmahal na ama. Ngunit ang encryption na nasa harap nila ay nagpapakita ng ibang kwento. Isang kwento ng isang taong naghahanda para sa isang digmaan. Lumipas ang mga oras, ang sikat ng araw ay napalitan na ng dilim sa labas. Si Ning at Liab ay naghihintay sa likod ni Tugan. Ang bawat tunog ng pag-type sa keyboard ay nagdaragdag sa kanilang tensyon. Sa wakas, isang click ang narinig mula sa speakers ng laptop. Nakuha ko, hiningal ni Tugan. Isang folder lang ang laman ng drive. Nang buksan ito ni Tugan, bumungad sa kanila ang isang bagay na magpapabago sa lahat. Hindi ito mga dokumento o mga litrato. Ito ay isang interface para sa isang pribadong digital trust fund na nakarehistro sa isang bangko sa Switzerland. At ang halagang nakalagay dito ay nakakagulat. 10 beses na mas malaki kaysa sa ari-ariang alam ni Ning na meron sila. Ngunit hindi yun ang pinakamalaking sorpresa. May isang video file sa folder. Pinindot ito ni Tugan. Ang mukha ni Rizal Alcaraz, ang ama ni Ning, ay lumitaw sa screen. Mukha itong mas matanda at mas pagod kaysa sa huling alaala ni Ning sa kanya. Tumingin ito nang diretso sa kamera na para bang nakikita niya ang kanyang anak sa hinaharap. Anak? Luningning. Panimula ni Rizal. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng bigat. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. At ibig sabihin din, hindi mo pinakasalan si Draven Montenegro. Napahawak si Ning sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Makinig ka, mahal ko. Ang mga Montenegro, hindi sila ang inaakala mo. Nalaman ko ang kanilang mga sikreto. Ang kanilang negosyo ay isang bitag.
Isang paraan para makuha ang yaman ng iba sa pamamagitan ng kasal at kamatayan. Nang sinubukan kong umatras sa aming mga business deal, tinakot nila ako. Kaya't inihanda ko ito. Inilipat ko ang halos lahat ng ating yaman sa ligtas na lugar na ito. Ang USB na hawak mo, iyan ang susi ni Rizal. Ang tanging paraan para ma-access ang pondo. Ang kasal ay isang palabas para makuha ka nila. Para pilitin kang ibigay ang susi na ito. Huwag kang magtiwala sa kanila, anak. Mag-ingat ka. Nagtapos ang video. Ang tanging naririnig sa silid ay ang tahimik na pag-iyak ni Ning. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagmamahal ni Draven, ang kabaitan ni Amaris, ang buong pundasyon ng kanyang buhay sa nakalipas na taon ay gumuho sa isang iglap. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang matinding pasasalamat. Ang kanyang ama, kahit sa kabilang buhay, ay nagawa pa rin siyang protektahan. Bigla, isang malakas na alarma ang tumunog mula sa pangunahing computer ni Tugan. Pula at kumikislap na mga babala ang pumuno sa screen. Anong nangyayari? Sigaw ni Liab. Inaatake tayo, sagot ni Tugan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Isang malakas na cyber attack. Sinusubukan nilang i-breach ang sistema ko. Napakagaling niya, napakabilis. Habang desperadong sinusubukan ni Tugan na ipagtanggol ang kanyang firewall. Isang text window ang biglang bumukas sa gitna ng kanyang monitor. Dinaig ang lahat ng kanyang mga command. Isang mensahe ang dahan-dahang lumitaw. Letra por letra. Na para bang nanunuya. Nahanap din kita, Bantugan Soliman. Akala mo ba makakatakas ka sa amin? Nanigas si Tugan sa kanyang kinauupuan. Ang pangalan niya, ang tono ng panunumbat. Ito ay hindi lang basta hacker ng mga Montenegro. Ito ay isang multo mula sa kanyang sariling nakaraan. Ang mensahe sa screen ay tila isang kidlat na tumama sa kaluluwa ni Bantugan. Ang kanyang mga daliri ay nanigas sa ibabaw ng keyboard. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Ang pangalang Bantugan Soliman ay hindi isang pangalang madalas gamitin. Ito ang kanyang totoong pangalan. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon kasama ng isang nakaraang pilit niyang tinatakasan. Tugan, sino sila? Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Luningning. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang nakikita ang biglaang pagbabago sa kilos ni Tugan. Hindi sumagot si Tugan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, nakikipaglaban sa isang digmaang hindi nakikita ng dalawang babae. Ang hacker sa kabilang linya ay hindi lang sinusubukang pasukin ang kanyang sistema. Sinisira nito ang kanyang mga depensa ng may personal na galit. Ang bawat linya ng code na ipinapadala nito ay tila isang panunuya, isang paalala ng isang kabiguang ayaw na niyang balikan. Sa isang iglap, kinuha ni Tugan ang pangunahing kable ng kuryente ng kanyang server at binunot ito ng buong puwersa. Ang lahat ng tatlong monitor ay sabay-sabay na namatay. Ang tanging liwanag na natira ay ang malamlam na ilaw mula sa bintana. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kaninang alarma. Tugan! Sigaw ni Liab. Bakit mo ginawa yon? Malapit mo na siyang matalo. Hindi! Sagot ni Tugan. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Siya ang malapit ng manalo. Kung hindi ko pinutol ang koneksyon, nakuha na niya ang lokasyon eh. Humarap siya sa kanila at ang lalaking nakita nila ay iba na. Ang kalmadong henyo na may kontrol sa lahat ay napalitan ng isang taong balisa at napapalibutan ng sarili niyang mga multo. May takot sa kanyang mga mata. Isang takot na mas malalim pa kaysa sa takot sa mga Montenegro. Sino siya, Tugan? Mahinahong tanong ni Ning. Wala na kayo doon. Mabilis niyang sagot, umiiwas ng tingin. Ang mahalaga, alam na nila ngayon, nakasama ninyo ako.
mas lalo kayong nanganganib. Ang insidente ay nag-iwan ng lamat sa kanilang samahan. Si Tugan ay naging mas mailap at paranoid, dobling ingat sa bawat kilos, sa bawat koneksyon na kanyang ginagawa. Ang dating tapang at bilis sa kanyang mga desisyon ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ipinagbawal niya ang paggamit ng anumang uri ng komunikasyon na hindi dumadaan sa kanya, at ang kanilang mga plano ay biglang bumagal. Ang pagbabagong ito ay nagdulot ng frustrasyon kay Luningning. Ngayong alam na niya ang katotohanan tungkol sa susi ni Rizal, mas lalo siyang nagkaroon ng dahilan para kumilos ng mabilis. Kailangan nating gamitin ito. Tugan, sabi niya isang gabi habang hawak ang USB. Ito ang ebidensya. Kung maipapakita natin ito sa media, sa mga awtoridad, hindi mo naiintindihan. Putol ni Tugan, ang kanyang boses ay tumaas. Sa tingin mo ba, hahayaan ka lang nilang gawin yan? Ang mga taong ito, ang mga Montenegro, hindi lang sila basta-basta mayaman. May koneksyon sila sa mas malalaking tao. Ang hacker na umatake sa atin, konektado rin siya. Isang malaking network ng kasamaan. Kung magkamali tayo ng isang hakbang, hindi lang tayo ang mamamatay. Pero wala tayong ginagawa. Nagtatago lang tayo dito habang si Yaya Aruga ay nasa panganib. Giit ni Ning. Ang pagtatago ang pinakamatalinong gawin sa ngayon. Sigaw ni Tugan. Kailangan nating mag-isip. Hindi pwedeng padalos-dalos. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ni Liab. Sa mga nagdaang araw, siya ang naging tulay sa pagitan ng dalawa. Ngunit kahit siya ay nahihirapan ng intindihin ang biglaang pagbabago ni Tugan, habang ang tensyon ay tumataas sa loob ng apartment, ang mga Montenegro naman ay gumagawa ng kanilang sariling hakbang. Dahil sa pag-atake ng kanilang hacker, nakumpirma nilang si Luningning ay may kasamang may kakayahan sa teknolohiya. At alam din nilang ang susi ni Rizal ay wala sa kanilang mga kamay. Kaya't inatake nila ang pinakamahinang miyembro ng grupo, si Liab. Isang umaga, nakatanggap si Liab ng isang email mula sa isang anonymous source. Naglalaman ito ng mga dokumento na tila nagpapatunay ng malawakang korupsyon sa kumpanya ng mga Montenegro, kumpleto sa mga bank statements at mga pekeng testimonya. Ito ay isang perpektong bitag, inihain sa isang plato para sa isang gutom na mamamahayag. Dahil sa pressure at sa kagustuhang makakuha ng malaking ebidensya, kumagat si Liab sa pain. Ginamit niya ang impormasyon at, sa tulong ng isang kasamahan, nag-publish ng isang online article na mabilis kumalat. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, bumaliktad ang lahat. Naglabas ng opisyal na pahayag ang mga Montenegro, ipinapakitang ang lahat ng dokumento ay peke at gawa-gawa lamang. Naghain sila ng isang dambuhalang libel case laban sa news outlet ni Liab. Agad-agad, si Liab ay sinuspinde sa kanyang trabaho, pending investigation. Ang balita ay isang malaking dagok sa kanilang grupo. Ang kanilang tanging koneksyon sa labas ng mundo ay naputulan. Ang kanilang kredibilidad ay nawasak. Gumuho ang mundo ni Liab. Umupo siya sa isang sulok ng apartment, tahimik at tulala. Kasalanan ko to, sabi niya. Nagpadala ako sa galit ko. Masyado akong naging kampante. Nilapitan siya ni Ning para aluin. Ngunit si Tugan ay nanatiling nakatayo sa malayo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkadismaya. Sinabi ko na sa inyo, malamig niyang sabi. Sinabi kong mapanganib, hindi kayo nakinig. Ang mga salitang yon ay tila isang sampal kay Ning. Hindi ito ang oras para manisisi. Tugan. Hindi? Tingnan mo kung nasaan tayo ngayon, Ning. Si Liab ay nasira ang karera. Ang pangalan mo ay lalong nadungisan. At ako ang isinunod nila. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, may isang sandali ng katahimikan. Isang sandali kung saan tila may gustong sabihin si Ning. Isang bagay na magpapagaan sa lahat. Lumapit siya kay Tugan. Ang kanyang mga mata
ay naghahanap ng kahit kaunting bakas ng lalaking nagligtas sa kanya. Nakita niya ito sa likod ng galit, nakatago sa ilalim ng takot. Marahan niyang hinawakan ng braso nito. Natatakot din ako, Tugan, malumanay niyang sabi. Pero mas natatakot ako kung hahayaan nating sirain nila tayo ng ganito. Sa isang iglap, tila lumambot ang ekspresyon ni Tugan, tila may kumonekta sa pagitan nila. Ngunit mabilis din itong nawala. Hinawin niya ang kamay ni Ning. Hindi mo naiintindihan, bulong niya, bago tumalikod at bumalik sa kanyang mga anino, sa kanyang mga computer, iniwan si Ning na nakatayo doon. Pakiramdam ay mas nag-iisa kaysa dati. Habang ang kanilang munting alyansa ay unti-unting nabibitak, ang teleponong itinago ni Ning, isang lumang burner phone na ibinigay ni Tugan para sa emergency, ay biglang tumunog. Isang hindi pamilyar na numero, nag-aalangan man. Sinagot niya ito. Isang boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, ngunit ngayon nagdudulot ng yelo sa kanyang mga ugat, si Draven. Mahal ko, sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Alam kong nalilito ka lang. Hawak ko si Yaya Aruga. Umuwi ka na at kalimutan natin ang lahat ng ito. Ang mga salita ni Draven ay tumagos sa puso ni Luningning na parang mga pako. Hawak ko si Yaya Aruga. Nanigas siya. Ang burner phone ay nanginginig sa kanyang kamay. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang mahinang ungol. Isang tunog ng sakit na pamilyar sa kanya. Boses ni Yaya Aruga. Yaya! Sigaw ni Ning. Ang kanyang boses ay nabasag. Luningning anak, huwag kang... Ang boses ng matanda ay biglang naputol. Napalitan ng tunog ng isang sampal. Nakikita mo, mahal ko? Malambing na sabi ni Draven. Ayaw niyang makisama. Pero baka ikaw, makinig ka. Pagod na ako sa larong ito, Ning. Umuwi ka na dito sa hacienda. Ikaw. At ang USB, kapag naibigay mo na sa amin ang kailangan namin, malaya na kayong dalawa. Pangako. Ang salitang pangako mula sa bibig ni Draven ay isa ng lason. Walang halaga. Ngunit ang buhay ni Yaya Aruga, iyon ang lahat para sa kanya. Ang babaeng nagligtas sa kanya, ang babaeng kapatid ng isa sa mga biktima, ay ngayon ay bihag dahil sa kanya. Ang bigat ng kasalanan ay halos dumurog sa kanyang dibdib. Bigyan mo ako ng isang oras, sabi ni Ning. Sinusubukang patatagin ang kanyang boses. 30 minuto, sagot ni Draven, bago ibaba ang tawag. Tumingin si Ning sa paligid. Si Liab ay nakaupo pa rin sa sulok, balot sa sarili niyang pagdadalamhati. Si Tugan naman ay nakatalikod, abala sa pagtatayo muli ng kanyang mga digital na pader. Inilalayo ang sarili sa gulo na dinala niya. Paano niya sasabihin sa kanila? Si Tugan, sa kanyang kasalukuyang estado, ay tiyak na pipigilan siya. Sasabihin niyang bitag ito at alam ni Ning na totoo iyon. Sasabihin niyang kailangan nilang magplano, ngunit wala na silang oras. Si Yaya Aruga ay wala ng oras. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na nagmula sa desperasyon at pagmamahal. Gagawin niya ito ng mag-isa. Kinuha niya ang isang piraso ng papel at nagsulat ng isang maikling mensahe. Tugan, Liab, patawad. Kailangan kong iligtas si Yaya. Huwag niyo akong susundan. Masyado nang mapanganib para sa inyo. Mag-iingat kayo. Ning tahimik niyang inilagay ang sulat sa ibabaw ng keyboard ni Tugan. Kinuha niya ang susi ni Rizal mula sa pinagtaguan nito at isinilid sa kanyang bulsa. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang 2 taong naging kasama niya sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay. May kirot siyang naramdaman. Isang pamilyang nabuo sa gitna ng kaguluhan at ngayon ay iiwan na niya. Dahan-dahan, binuksan niya ang pinto at lumabas. Isinara ito nang walang anumang ingay.
Ang bawat hakbang niya palayo sa apartment ay tila 1 milya ang bigat. Sumakay siya ng taxi at ibinigay ang address ng isang pampublikong parke na malapit sa hacienda, ang lugar na sinabi ni Draven para sa kanilang pagkikita. Habang bumibiyahe, ang kanyang isipan ay isang bagyo ng mga paano kung. Paano kung kasinungalingan ang lahat? Paano kung papatayin din siya pagdating doon? Ngunit sa tuwing iisipin niya ang umiiyak na mukha ni Yaya Aruga, nawawala ang lahat ng kanyang takot. Pagdating niya sa parke, naroon na si Draven, nag-iisang nakaupo sa isang bench, nakasuot ng simpleng damit na tila isa lang siyang ordinaryong tao na nagpapahangin. Ang nangiti niya nang makita si Ning ay ang parehong nangiti na minahal niya noon. Ngunit ngayon, ang nakikita lang niya ay isang halimaw. Mabuti naman at nag-isip ka, sabi ni Draven tumatayo. Nasaan si Yaya? Tanong ni Ning, diretso sa punto. Nasa ligtas na lugar, pero mamaya na yan, nakaan ang USB. May pag-aalinlangang inilabas ni Ning ang susi ni Rizal mula sa kanyang bulsa. Nagliwanag ang mga mata ni Draven, isang kislap ng purong kasakiman. Inilahad niya ang kanyang kamay. Si Yaya muna, giit ni Ning. Ang nangiti sa mukha ni Draven ay biglang nawala. Akala ko ba na pag-usapan na natin to, mahal ko? Bago pa man makasagot si Ning, 2 lalaki na nakasuot pang atleta, na kanina lang ay nagjo-jogging sa paligid. Ang mabilis na lumapit sa kanya mula sa likuran. Hinawakan nila ang kanyang mga braso ng mahigpit. Napasigaw si Ning, ngunit walang sino man sa parke ang tila nakapansin. O marahil ay pinili na lang nilang huwag makialam. Kinuha ni Draven ang USB mula sa kanyang kamay. Salamat sa kooperasyon mo. Sinungaling ka! Sigaw ni Ning habang pilit siyang kinakaladkad ng mga lalaki patungo sa isang itim na van na nakaparada sa gilid ng daan. Nasaan si Yaya? Tumawa lang si Draven. Sinabi ko naman sa'yo, nasa ligtas na lugar siya. At ngayon, sasamahan mo na siya. Ipinasok siya ng marahas sa loob ng van. Ang huli niyang nakita, bago isara ang pinto, ay ang nakangising mukha ni Draven. Hawak-hawak ang USB na parang isang tropeo. Samantala, sa apartment, napansin ni Tugan ang katahimikan. Isang katahimikang hindi tama. Lumingon siya at nakitang wala na si Luningning. At doon, sa ibabaw ng kanyang keyboard, nakita niya ang sulat. Mabilis niyang binasa ito. Isang mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ginising niya si Liab. Umalis si Ning. Pumunta siya sa mga Montenegro. Napatayo si Liab. Agad na nagising ang kanyang diwa. Ano? Kailangan nating gawin ang isang bagay. Mabilis na bumalik si Tugan sa kanyang computer. Isinaksak muli ang kable at sinubukang i-trace ang burner phone na ibinigay niya kay Ning. Pero huli na. Ang signal ay nawala na. Pinatay na ito. Nawalan na sila ng anumang bakas kung nasaan si Ning. Hindi, bulong ni Tugan. Inikot niya ang kanyang tingin sa buong silid, sa baul na pinagkunan ng USB, sa tasang pinag-inuman ni Ning, sa upuang inupuan nito. Ang lahat ng plano nila, ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang desperadong desisyon. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Tugan sa pader. Ang sakit sa kanyang kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkatalo at pagsisisi na nararamdaman niya. Dapat hindi niya ito hinayaang mangyari. Dapat ay mas naging bukas siya. Dapat ay hindi siya nagpatalo sa sarili niyang mga demonyo. Ngayon, nawala na ang lahat. Si Liab ay suspendido. Si Yaya Aruga ay bihag. At si Luningning, nasa kamay na ng mga taong gusto siyang patahimikin magpakailanman. Ang kadiliman ay tuluyang bumalot sa kanila. Habang si Luningning ay nagkamalay sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa ilalim ng Hacienda del Silencio. Ang amoy ng lupa at lumot ay nangingibabaw.
isang bakal na pinto ang bumukas at isang anino ang pumasok. Ang ilaw mula sa labas ay nagbigay liwanag sa mukha ng taong iyon. Si Amaris Montenegro, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Welcome home, Luningning. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa susi ng tatay mo. Sa loob ng malamig na basement ng Hacienda del Silencio, isang bagay ang nagbago sa kalooban ni Luningning. Ang takot na halos lumunod sa kanya kanina ay naglaho na. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Habang nakatitig siya sa mga mata ni Amaris Montenegro, ang babaeng nagbalat kayo bilang isang mapagmahal na inabiyenan. Wala na siyang nakitang anumang dahilan para matakot pa. Nasa pinakailalim na siya. Wala na siyang maaaring ibagsak pa. Ang tanging daan na lang ay paitaas. Nakuha niyo na ang gusto niyo, sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay kalmado, isang bagay na ikinagulat maging ni Amaris. Nasaan si Yaya Aruga? Tumawa ng mahina si Amaris. Talaga namang napakatapat mo sa matandang yan. Huwag kang mag-alala. Buhay pa siya. Sa ngayon. Pero ang kinabukasan niya ay nakasalalay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Nasa inyo na ang susi. Oo, sabi ni Amaris. Inilabas ang USB na parang isang hiyas. Ngunit ang susi ay walang silbi kung wala ang kamay na magbubukas nito. Ang trust fund ng iyong ama ay mayroong biometric failsafe. Nangangailangan ito ng iyong fingerprint para makumpleto ang anumang transaksyon. Matalino ang iyong ama, Luningning. Ngunit mas matalino ako. Sa isang iglap, naunawaan ni Ning. Hindi siya papatayin. Hindi pa. Kailangan siya ni Amaris na buhay. Ang kaalamang yon ay isang sandata, isang maliit na liwanag sa kadiliman. Kung kailangan nila siya, ibig sabihin ay mayroon siyang kapangyarihan, mayroon siyang oras. Hindi ko gagawin, maring sabi ni Ning. Ang nangiti ni Amaris ay hindi nagbago. Gagawin mo rin. Lahat sila. Yan ang sinasabi sa simula. Ngunit sa huli, sumusunod din sila. Mayroon tayong maraming paraan para makumbinsi ka. Iniwan siyang mag-isa ni Amaris sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya ang mga alaala ni na Eloisa, Cassandra, at Bianca. Kasama niya ang galit para kay Yaya Aruga. Ang kanyang isipan ay nagsimulang magtrabaho. Kailangan niyang maghanap ng paraan. Kailangan niyang mag-iwan ng bakas. Ang suntok sa pader ay nag-iwan ng marka, hindi lang sa semento, kundi pati na rin sa puso ni Bantugan. Ang katahimikan sa apartment matapos ang pag-alis ni Ning ay nakakabingi. Umupo siya sa harap ng kanyang mga patay na monitor. Pakiramdam niya ay siya ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Kasalanan ko to, bulong niya. Dapat ay hindi ako nagpadala sa takot ko. Si Liab, na kanina'y walang imik, ay tumayo at lumapit sa kanya. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Walang may kasalanan dito, Tugan. O marahil, lahat tayo ay may kasalanan. Ngayon, ang tanong ay, anong gagawin natin? Ang mga salita ni Liab ay tila isang sampal na gumising sa kanya. Tama ito. Ang pagsisisi ay hindi makakatulong kay Ning. Tumingin si Tugan sa mga blankong screen, sa mga sirang pader ng kanyang digital na kuta. At naalala niya ang isang bagay. Ang hacker na umatake sa kanila. Yung hacker, sabi niya, biglang nabuhayan ng loob. Ang pag-atake niya. Hindi lang ito basta pagsira. Mayroon itong pattern. Mayroon itong estilo. Tila may gusto siyang sabihin. Bumalik siya sa kanyang mga backup files, sa mga fragmented data logs ng nangyaring pag-atake. Para sa iba, ito ay isang magulong koleksyon ng mga numero at simbolo. Ngunit para sa kanya, ito ay isang lengguwahe. At sa lengguwaheng iyon, nakita niya ang isang nakatagong mensahe. Sa gitna ng mga malicious code, may isang linya na paulit-ulit na lumalabas. Isang linya na hindi nakakasira.
kundi nagbibigay ng impormasyon, isang piraso ng code na pamilyar sa kanya, isang lumang encryption signature na ginagamit ng mga white hat hacker nung nagsisimula pa lang siya. Hindi kaya, nagmadali siyang i-decode ang mensahe. At doon, sa gitna ng digital na gulo, isang linya ng malinaw na teksto ang lumabas. Hacienda, blueprint, basement, hindi ako ang kalaban. Kasunod ng mensahe ay isang naka-attach na file, isang kompletong digital blueprint ng Hacienda del Silencio. Nanlaki ang mga mata ni Tugan. Ang taong inakala niyang kalaban, ang multo mula sa kanyang nakaraan, ay isa palang kaalyado. Isang taong nasa loob ng sistema ng Montenegro na sinusubukang tumulong. Ang pag-atake kanina ay hindi para sirain sila, kundi para maghatid ng mensahe sa paraang tanging si Tugangan lang ang makakaintindi. Isang desperadong sigaw ng tulong. Liab, tawag ni Tugan. Ang kanyang boses ay puno ng bagong lakas. May pag-asa pa. Habang si Tugan at Liab ay gumagawa na ng isang desperadong plano para iligtas si Ning, si Ning naman ay gumagawa ng sarili niyang paraan. Sa tuwing dinadalhan siya ng pagkain ng isang gwardiya, palihim niyang itinatapon ang isang butil ng kanin sa parehong sulok ng kanyang selda, umaasang may makapansin sa kakaibang pattern. Nang dalhin siya sa isang banyo, nagawa niyang isulat ang salitang tulong sa likod ng inidoro gamit ang isang maliit na piraso ng sabon, mga maliliit na bagay, mga desperadong galaw. Ngunit sa kanyang sitwasyon, ito na ang lahat. Nagpanggap siyang unti-unti nang sumusuko. Sige, sabi niya kay Amaris isang araw. Pumapayag na ako, pero gusto kong makita si Yaya Aruga. Gusto kong masigurong ligtas siya bago ko gawin ang gusto niyo. Pumayag si Amaris. Dinala si Ning sa isang silid sa itaas kung saan nakakulong si Yaya Aruga. Ang matanda ay may mga pasa sa mukha, ngunit buhay. Nang magyakap sila, bumulong si Ning sa tainga ng kanyang yaya. Magtiwala po kayo sa akin. Samantala, sa labas, si Tugan at Liab ay handa na. Gamit ang blueprint, natukoy nila ang isang lumang service tunnel na hindi na ginagamit, isang daan papasok sa basement ng hacienda. Si Liab, gamit ang kanyang mga natitirang koneksyon, ay nakahanap ng 2 dating militar na handang tumulong kapalit ng malaking bayad. Ang hackers sa loob, na hindi pa rin nila alam kung sino, ay nangakong pababagsakin ang buong communication system ng hacienda sa oras na pumasok sila. Ang plano ay simple. Ang plano ay mapanganib. Ang plano ay ang kanilang huling baraha. Gabi na. Dinala si Luningning sa opisina ni Draven kung saan naroon ang isang high-tech na computer na konektado sa Swiss Bank. Naroon si Amaris, si Draven, at 2 armadong bantay. Oras na, Luningning, sabi ni Amaris. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Marahang lumapit si Ning sa computer. Ang kanyang puso ay kumakabog. Ito na ang sandali. Inilagay niya ang kanyang daliri sa biometric scanner. Ang screen ay nagsimulang magproseso ng transfer. Sa parehong sandali, sa ilalim ng lupa, pinutol ni Tugan at ng kanyang kasama ang huling rehas na bakal. Nasa loob na sila. Ngayon na, sabi ni Tugan sa kanyang comms device. Ang mga ilaw sa buong hacienda ay biglang namatay. Ang biglaang pagkawala ng kuryente ay nagdulot ng panandaliang pagkasindak sa loob ng opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa emergency light ng computer na nagbibigay ng isang nakakatakot na pulang sinag sa mga mukha ni na Amaris at Draven. Anong nangyayari? Sigaw ni Amaris sa kanyang mga bantay. Ngunit bago pa man sila makakilos, ang sandaling iyon ng kaguluhan ang siyang hudyat na hinihintay ni Luningning. Habang ang lahat ay nalilito, hindi inalis ni Ning ang kanyang daliri sa scanner. Ang video ng kanyang ama ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Matalino ang iyong ama, ngunit mas matalino ako.
sabi ni Amaris. Ngunit hindi alam ni Amaris na ang katalinuhan ni Rizal Alcaraz ay hindi nakasalalay sa pagtatago, kundi sa pagtitiwala sa kanyang anak. Bumulong si Ning ng isang salita sa ilalim ng kanyang hininga, isang fail-safe code na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya. Isang laro na inakala niyang wala lang. Liwanag. Ang salitang iyon na binigkas sa tamang oras habang ang kanyang fingerprint ay nasa scanner ay nag-trigger ng isang lihim na protocol. Sa halip na i-authorize ang transfer, ang sistema ay gumawa ng dalawang bagay. Una, agad nitong sinecure ang buong pondo, na ginagawang imposible ang anumang transaksyon sa loob ng susunod na 72 oras. Pangalawa, at higit sa lahat, automatiko itong nagpadala ng isang naka-encrypt na data packet sa dalawang recipient na matagal nang nakaprogram sa sistema, ang National Bureau of Investigation at ang email address ni Liab De Castro. Ang data packet ay naglalaman ng lahat, ang mga bank-to-bank transactions na nagpapakita ng pattern ng mga Montenegro, ang mga kopya ng mga peking death certificate, at ang video message mismo ni Rizal Alcaraz. Isang malakas na access denied ang pumuno sa screen ng computer kasabay ng isang nakabibinging alarma. Anong ginawa mo? Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Amaris. Ngayon, ang kanyang malamig na composure ay tuluyan ng nabasag, napalitan ng purong bagsik. Ngumiti si Luningning sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang nangiting mapait ngunit puno ng tagumpay. Tapos na ang laro nyo. Kasabay ng pagpatay ng mga ilaw, nagsimulang mag-broadcast si Liab. Nakatayo sa labas ng gate ng hasyenda, kasama ang isang cameraman na pinagkakatiwalaan niya. Hinarap niya ang kamera ng kanyang telepono, live sa social media. Magandang gabi sa lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ako si Liab De Castro at inihahatid ko sa inyo ang isang kwentong matagal nang ibinaon sa dilim. Ang kwento ng pamilya Montenegro. Sa una, iilan lang ang nanonood. Ngunit habang inilalahad, tiha niya ang buong kwento mula sa pagtakas ni Luningning sa mga pagkamatay ni na Eloisa, Cassandra at Bianca hanggang sa susi ni Rizal. Ang bilang ng mga manonood ay nagsimulang umakyat ng mabilis. Daan-daan, libo-libo at tamang-tama sa oras, isang ping ang narinig niya mula sa kanyang laptop, ang data packet. Agad niya itong ipinakita sa kamera. At ngayon, narito na ang ebidensya, diretso mula sa taong unang sinubukan nilang patahimikin, si G. Rizal Alcaraz. Ang video ni Rizal ay nagsimulang mag-play sa libu-libong screen sa buong bansa. Ang katotohanan ay lumalabas na. Ang pader ng kasinungalingan ng mga Montenegro ay nagsisimula ng gumuho. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Tugan at ang kanyang dalawang kasama ay mabilis na gumagalaw sa madilim na pasilyo ng basement. Ang kanilang tanging gabay ay ang blueprint sa kanyang tablet at ang mga night vision goggles na suot nila. Nasaan ang silid ni Yaya Aruga? Tanong ng isa sa mga kasama niya. Ikalawang palapag, silangan. Sagot ni Tugan, habang mabilis na nagtatype sa kanyang wrist-mounted device para i-disable ang mga electronic lock na kanilang nadadaanan. Ang kanilang pag-atake ay perpektong nagtutugma. Habang si Ning ay nilalabanan ang mga Montenegro sa isipan at si Liab naman sa opinyon ng publiko, si Tugan ang gumagawa ng pisikal na pag-atake. Nang marating nila ang hagdanan, doon nila nasalubong ang unang grupo ng mga security guard ng hasyenda. Ngunit ang mga kasama ni Tugan ay mga professional. Mabilis at tahimik nilang na-neutralize ang mga bantay nang hindi gumagamit ng anumang nakamamatay na sandata. Pagdating sa ikalawang palapag, nahanap nila ang silid. Sinipa nila ang pinto at natagpuan si Yaya Aruga, nakatali sa isang upuan ngunit walang malay. Mabilis siyang kinalagan ng isang kasama at binuhat. Kailangan na nating umalis, sabi ng kasama niya.
Ngunit si Tugan ay umiling. Hindi pa. Kailangan ko pang balikan si Ning. Sa sobrang galit, si Draven ay sumugod kay Luningning, handa na itong saktan. Ngunit sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok si Tugan, kasama ang huli niyang kasama. Ang eksena ay nagyelo sa isang iglap. Si Draven na nakataas ang kamao, si Amaris na may hawak na paperweight, ang mukha ay puno ng galit. Si Ning na nakatayo sa likod ng mesa, matapang. At si Tugan na nakatayo sa may pinto, isang anino ng paghihiganti. Subukan mo siyang saktan, sabi ni Tugan. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Ang pagkagulat ay napalitan ng isang desperadong tawa mula kay Draven. At sino ka naman? Ang kanyang knight in shining armor. Huli na kayo. Ngunit sa labas, isang tunog ang nagsimulang marinig. Sa una ay mahina, ngunit unti-unting lumalakas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Marami. Papalapit. Ang mukha ni Amaris ay namutla. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga kumukutitap na ilaw na papalapit sa kanilang gate. Tumingin siya kay Luningning. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Ito na ang katapusan. Sa huling desperadong galaw, sinugod ni Amaris si Ning. Ngunit si Tugan ay mas mabilis. Hinarang niya ito at naging panangga para kay Ning. Ang dalawang bantay ay sumugod din, ngunit ang kasama ni Tugan ay handa na. Sa gitna ng kaguluhan, habang naglalabanan ang mga anino sa pulang ilaw ng emergency light, ang mga mata ni Luningning at Bantugan ay nagtagpo. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng paghuhukom, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Isang pangako. Ang mga sirena ay nasa labas na ng gate. Mga malalakas na katok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang mga pulis ay narito na. Bumagsak sa kanyang mga tuhod si Amaris Montenegro. Ang kanyang muka ay isang larawan ng pagkatalo. Si Draven ay napasandal sa pader, hindi makapaniwala. Hinawakan ni Tugan ang kamay ni Ning. "Ligtas ka na," bulong niya. Habang ang mga pulis ay persahang binubuksan ang pinto ng hasyenda, alam ni Luningning na hindi lang siya ligtas. Siya ay malaya na. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng tahimik na pag-uusap. Ang kaguluhan ng gabi ng paghuhukom ay dahan-dahang humupa, nag-iwan ng isang bagong tanawin na unti-unting nililinaw ng umaga. Ang pamilya Montenegro, isa sa mga pinakamakapangyarihang angkan sa lungsod ng Pag-asa, ay bumagsak. Ang kanilang mga krimen na binalita ng husto sa media salamat sa live broadcast ni Liab ay naging usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Ang unang lugar na pinuntahan ni Luningning pagkatapos ng lahat ay ang ospital. Nakaupo sa tabi ng kama ni Yaya Aruga, marahan niyang hinawakan ng kamay ng matanda. Marami pa itong pasa at ang isang braso ay nakakast, ngunit ang pinakamahalaga, ligtas na ito. "Salamat sa Diyos at ligtas ka, anak," sabi ni Yaya Aruga. Ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit puno ng pagmamahal. "Pinag-alala mo ako." "Kayo po ang nag-alala sa akin, Yaya," sagot ni Ning. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Patawad po kung nadamay pa kayo." Umiling ang matanda at isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Huwag kang humingi ng tawad, Ning. Ang ginawa mo, nabigyan mo ng hustisya ang kapatid ko, si Cassandra, at ang iba pang mga biktima. Matatahimik na sila ngayon. Nagiyakan silang dalawa, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Isang bigat na matagal nang pinapasan ay sa wakas ay nabitawan na. Sa sandaling iyon, sa loob ng payak na silid ng ospital, nagsimula ang kanilang tunay na paghilom. Nang makalabas si Yaya Aruga, nagpasya si Luningning na gamitin ang kayamanang ipinaglaban niya para sa isang mas malaking layunin. Ang susi ni Rizal ay hindi na lang isang susi sa yaman, kundi isang susi para sa pagbabago. Ginamit niya ang isang bahagi ng pondo
para itatag ang Kanlungan Foundation, isang organisasyong naglalayong tulungan ang mga biktima ng mga financial at emotional scam, partikular na ang mga kababaihan na naloko sa ngalan ng pag-ibig. Ang dating Kanlungan Tech Hub ni Tugan ang naging inspirasyon para sa pangalan. Habang si Ning ay abala sa pagbuo ng kanyang pundasyon, si Bantugan naman ay abala sa pagharap sa kanyang sariling mga multo. Ang hacker sa loob, ang kanilang misteryosong kaalyado, ay nagpakilala na sa kanya sa pamamagitan ng isang secure na video call. Siya si Marco, ang dating head of IT ng Montenegro Corp. Siya rin pala ang nakababatang kapatid ng ikatlong biktima, si Bianca Velasco, at siya rin ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya ni Tugan noon. Hindi mga Montenegro ang direktang sumira sa pamilya niyo. Paliwanag ni Marco, ang kanyang muka ay puno ng pagsisisi. Isang mas malaking sindikato ang nasa likod nila. Isang grupong pinipilit ang mga kumpanya tulad ng sa amin na gawin ang kanilang maruruming trabaho. Ang kumpanya ng pamilya mo, Tugan, sila ang pumalit sa amin matapos kaming tumanggi sa isang proyekto. Napilitan lang ako. Patawarin mo sana ako. Ang revelasyon ay isang malaking dagok kay Tugan. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay nawalan ng direksyon. Hindi pala isang tao o isang pamilya ang kanyang kalaban, kundi isang buong sistema ng kasamaan. Ang paghingi ng tawad ni Marco ay hindi sapat para burahin ang nakaraan, ngunit sapat na ito para magbigay ng panibagong perspektibo. Isang gabi, habang papalubog ang araw, pinuntahan ni Tugan si Ning sa rooftop ng gusaling pag-aari nito na malapit nang maging opisina ng kanilang pundasyon. Tahimik silang nakatayo, pinapanood ang pagbabago ng kulay ng langit. Kinausap ko si Marco, panimula ni Tugan. Tumingin sa kanya si Ning, naghihintay. Ikinuwento ni Tugan ang lahat. Ang tungkol sa kanyang pamilya, kung paano sila nawalan ng lahat, at kung paano niya sinisi ang kanyang sarili sa hindi pagiging sapat na malakas para protektahan sila. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito siya kabukas sa kahit kanino. Ang mga pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti niyang ginigiba. Kaya pala, bulong ni Ning, ngayon ay naiintindihan na niya ang takot at pag-aalinlangan ni Tugan. Kaya ka natakot na madamay ako. Tumango si Tugan. Ayoko nang may mapahamak ulit dahil sa akin. Walang napahamak dahil sa iyo, Tugan, sabi ni Ning, marahang hinawakan ng kanyang kamay. Ang paghawak na yon ay iba na ngayon. Mayroon ng init, mayroon ng pag-unawa. Niligtas mo ako. Niligtas mo kaming lahat. Tinitigan ni Tugan ang kanilang mga kamay na magkahawak. Ikaw ang nagligtas sa akin, Ning. Tinuruan mo akong lumaban ulit. Sa ilalim ng dapit hapon, sa gitna ng lungsod ng pag-asa, ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Ngunit ngayon, wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Tanging isang malalim na koneksyon na nabuo sa apoy ng panganib at pinanday ng tiwala. Dahan-dahan, inilapit ni Tugan ang kanyang mukha kay Ning. Hindi na niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng lahat ng salitang hindi niya masabi. At sa isang marahan at pinakahihintay na sandali, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ito ay hindi isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pasasalamat, ng paghilom, at ng isang bagong simula. Nang maghiwalay sila, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tugan, isang ngiting ngayon lang nakita ni Ning. Magiging abala tayo, sabi ni Ning, tumutukoy sa kanilang bagong misyon. Okay lang, sagot ni Tugan, basta't kasama kita. Sa wakas, sa gitna ng mga guho ng isang masalimuot na nakaraan, natagpuan nila hindi lang ang hustisya, kundi pati na rin ang kapayapaan. At ang pag-ibig, ngunit habang sila'y abala sa pagbuo ng kanilang bagong kinabukasan, isang sulat ang dumating sa temporary office ni Luningning. Galing ito sa kulungan
at may selyo ng maximum security prison. Kinuha ito ni Ning. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang nawala. Binuksan niya ito. Isang piraso lang ng papel ang laman. Nakasulat sa eleganteng sulat kamay, isang mensaheng nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Galing ito kay Amaris Montenegro. Hindi pa ito tapos. Ang mga salita sa sulat ni Amaris ay tila isang malamig na hangin mula sa nakaraan. Isang pagtatangkang hilahin si Luningning pabalik sa kadilimang minsan na niyang tinakasan. Hawak-hawak niya ang papel. Ang eleganteng pagkakasulat ay isang panunuya, isang paalala ng kasamaang nagkukubli sa likod ng magandang anyo. Noong una, marahil ang banta na ito ay magdudulot ng takot sa kanyang puso. Marahil ay hindi siya makakatulog sa gabi, mag-aalala sa mga aninong hindi niya nakikita. Ngunit ang Luningning na nagbabasa ng sulat ngayon ay hindi na ang parehong Luningning na tumakbo mula sa sarili niyang kasal. Marahan niyang tinitigan ang mga salitang hindi pa ito tapos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na naglalaman ng anumang takot, kundi ng kapayapaan at lakas. Kinuha niya ang papel at, nang walang anumang pag-aalinlangan, pinunit ito sa gitna at muling pinunit hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Lumapit siya sa basurahan at hinayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel. Para sa kanya, tapos na ito. Si Amaris Montenegro ay isa na lamang alaala, isang multo na wala ng kapangyarihang manakot pa. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa likod na ng mga rehas na bakal, habang ang kapangyarihan ni Ning ay nagsisimula pa lamang mamukadkad. Malaya na siya. Pagkaraan ng ilang buwan, ang Kanlungan Foundation ay opisyal nang nagbukas. Ang dating gusaling pag-aari ng mga Alcaraz ay naging isang modernong opisina, isang tunay na kanlungan na may mga consultation room, isang tech security department na pinamumunuan ni Bantugan, at isang legal aid office na pinamamahalaan sa tulong ni Liab, na matapos malinis ang pangalan ay piniling iwan ng mainstream media para sa isang mas makabuluhang advokasya. Isang hapon, habang nag-aayos si Luningning ng mga dokumento sa kanyang bagong opisina, isang dalaga ang pumasok. Ang kanyang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Halata ang takot sa kanyang buong pagkatao. "Tulungan niyo po ako." Halos pabulong na sabi ng dalaga. "Ang lalaking minamahal ko, pagkatapos kong ibigay ang lahat sa kanya, iniwan niya ako na may malaking utang. Sabi niya, papakasalan niya ako." Ang kwento ay iba, ngunit ang sakit ay pamilyar. Ngumiti si Luningning, isang nangiting puno ng pag-unawa at init. Tumayo siya at sinalubong ang babae, hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang kaibigan. "Nasa tamang lugar ka," sabi niya. "Inaalalayan ito paupo. Dito, hindi ka nag-iisa. Hayaan mong tulungan ka namin." Mula sa kanyang opisina, pinapanood ni Bantugan ang eksena. Nakita niya ang pagbabago kay Ning mula sa isang biktimang nalilito, naging isang liwanag ng pag-asa para sa iba. Ang kanyang Luningning, ang kanyang Ningning, ay mas nagniningning ngayon kaysa dati. Kinagabihan, pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, tumayo sila ni Tugan sa parehong rooftop kung saan una silang naghalikan. Sa ibaba, ang lungsod ng pag-asa ay kumikinang sa libu-libong ilaw. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay malinis, puno ng mga bituin. Hinawakan ni Tugan ang kamay ni Ning. "Naaalala mo ba noong una kang kumatok sa pinto ko?" Tanong niya, isang mapaglarong ngiti sa kanyang labi. "Akala ko, isa kang problema." "At tama ka na naman, di ba?" Biro ni Ning. Tumawa si Tugan. "Oo, ikaw ang pinakamaganda at pinakamagulong problemang dumating sa buhay ko. At habang buhay akong magpapasalamat para doon." Isinandal ni Ning ang kanyang ulo sa balikat ni Tugan. Ang kanilang mga daliri ay magkahawak ng mahigpit. Ang katahimikan sa pagitan nila
ay komportable, puno ng mga hindi na kailangang sabihin na salita. Ang kanilang paglalakbay ay puno ng sakit, pagtataksil, at takot. Ngunit sa dulo nito, hindi lang hustisya ang kanilang natagpuan. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang layunin, at ang isa't isa. Mula sa isang durog na pangarap, bumuo sila ng isang mas matatag na katotohanan. Mula sa abo ng isang kasinungalingan, itinayo nila ang isang pundasyon ng katotohanan at pag-asa. Handa ka na ba? Tanong ni Bantugan, habang nakatingin sila sa bukang liwayway na nagsisimulang magpinta ng kulay sa dulo ng kalangitan. Tumingin si Luningning sa kanya. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa liwanag ng bagong umaga. Puno ito ng pag-ibig, ng lakas, at ng isang pangakong hindi na muling magpapadala sa dilim. Lagi, sagot niya, basta't kasama kita. Ang kanilang kwento ay hindi nagtapos sa pagbagsak ng mga kontrabida. Iyon ay simula pa lamang. Ang tunay nilang kwento ay nagsisimula ngayon sa bawat taong kanilang tutulungan, sa bawat buhay na kanilang babaguhin, sa bawat umaga na sasalubungin nilang magkasama. Sa liwanag ng bagong umaga, ang kanilang pag-ibig ang naging pinakamatibay nilang kanlungan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang salaysay tungkol sa katatagan ng puso ng isang babae, ang lakas na matatagpuan sa gitna ng pagtataksil, at ang pag-ibig na kayang maghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Ang aral ng kwentong ito ay malinaw. Kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng araw. Huwag tayong matakot na bumangon mula sa ating pagkakadapa. Dahil kung minsan, sa mga guho ng ating nakaraan natin, matatagpuan ang pundasyon ng isang mas matibay na kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Luningning at Bantugan. Kung mayroon po kayong mga komento o mga suhestiyon kung anong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,